Yung mga yan is talaga namang meron siyang mapipindot kapag bayaran na. Ayan. So anyway, kapag nandiyan na po kayo, dumating kayo sa punto na wala, grade out na lahat, ang pwede nyo na lang gawin is magbayad ng utang ninyo na naiwan kay Revy, tignan nyo yung message sa inyo ni CIMB. Meron po yung mga message sa inyo. Hold up. And hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan, so nandito na naman po tayo para sa panibagong video na mga natatanggap natin ng mga messages, mga tungkol sa CIMB, tungkol sa GGives. Ayan, sasagutin natin. Pero una nating pinaka-topic ay tungkol sa CIMB natin. So, marami sa atin yung mga nagpe-failed pagdating sa paggamit ng kanilang mga CIMB apps. So, yung iba kasi, grade out na lahat yung kanilang Revy. Walang transfer, walang pay bills. Naku, paano ba yan nangyayari yan? Kasi, nangyayari yan normally kapag kailangan ni CIMB. Halimbawa, merong suspicious na transaction na nagaganap sa CIMB nyo. Paano ba natin malalaman na suspicious? Hindi naman siya suspicious, pero meron kasing time na upon verification ng ating income documents ay talagang nangyayari na nawawala or nag-grade out yung mga yan. Okay, so yung topic natin dyan ay tungkol dyan for today's video. So, kasi ako, ganyan din yung nangyari sa akin. Even kay Jervy, ganyan nangyari doon sa aking business partner. Ayan. So, ganyan yung nangyari. Kasi nawalan kami ng pay bills, nawalan kami ng transfer, tapos talagang every 2:10 a.m. nagme-message si CIMB na kailangang mag-upload ng source of income. So, ito po ay isang verification process or one step lang para ma-verify yung source of income natin ni CIMB. Na pwede pa ba tayong pagkatiwalaan? Pwede pa ba natin magamit yung CIMB apps? Yung mga ganyan. So, kapag hindi tayo nakapag-comply sa hinihingi nila, maaaring ma-block yung ating CIMB, lalong-lalo na yung ating Revy. Kasi pagdating sa Revy, di ba, sobrang magamit naman, lalong-lalo na meron tong minsan term loan, ayan, ito ay revolving, which is kailangan nating bayaran, and pagkagamit natin is nakukuha naman natin agad. And ang nagiging problema ng iba, hindi na magamit yung kanilang mga virtual account, virtual Revy account, yung transfer instantly sa GCash, hindi na magamit. Kasi nga, hindi pa natin naiibigay or na-upload yung hinihinging requirements ni CIMB. So, kami kasi, ang ginawa namin, actually 3 times ata namin itong ginawa. So, last August pa yon, last week ng August, nagsimulang mag-message si CIMB na kailangan nilang makita o kailangan nilang makuha yung source of fund namin. So, ang nangyari dyan is, una, na-block muna yung mga accounts namin. Pero, ang maganda dyan is, nababayaran mo pa rin yung mga utang. Talagang hindi papayag na hindi magbayad ng utang kay CIMB, no? Kasi even na-block na yung mga yan is, talaga namang meron siyang mapipindot kapag bayaran na. Ayan. So anyway, kapag nandiyan na po kayo, dumating kayo sa punto na wala, grade out na lahat, ang pwede nyo na lang gawin is magbayad ng utang ninyo na naiwan kay Revy, tignan nyo yung message sa inyo ni CIMB. Meron po yung mga message sa inyo na in regulatory of bank BSP, mga ganyan-ganyan, kailangan nating mag-verify ng ating information or mag-update ng information natin kay CIMB. So, ang ginawa lang namin dyan, pag open namin ng CIMB, may nakalagay dyan na parang update your personal information. Then, naglagay lang kami dyan ng ID at saka ng aming payslip. Ayan. So, after yung kay Jerbs, goods naman yung kanya. After 3 days, naging okay na agad. And nagamit namin siya, na pang pay bills namin, na transfer namin yung funds, and nababayaran namin yung credit. So, ngayon, yung sa akin, after 3 weeks, ayan,
nakalagay naman, nag-sorry naman sila dahil nga medyo matagal yung verification nila sa akin. So ngayon, nag-message sila na okay na pwede nang magamit ang lahat, pwede na ulit magamit ang Revi, pwede na mag-transfer, pwede nang mag-pay bills. Ayan yung good news. So yun lang gawin natin. Mag-update lang tayo ng information and mag-upload lang tayo ng source of income, and kapag okay na yan, wait lang tayo. Kasi may nakalagay dyan, we are reviewing your parang source of income. Ayan, ganyan yun. Hindi ko lang sure kung ano yung exact na nakalagay, pero i-inform naman kayo niyan. So, habang nag-aantay kayo, ang gawin nyo muna is bayaran nyo yung minimum due nyo. Kunyari nag-due na, bayaran nyo yung minimum, kasi once na hindi nyo nabayaran tapos may ganyan pala kayong kailangan mag-update, baka makita na, hindi ito nakakabayad, huwag na nating approvehan ulit ito. Yeah, parang ganun lang. Okay, so yun lang po yung ating video para sa ngayon, and I hope na at least nakatulong tayo kahit papaano. So itong si IMB natin, yung mga Revi bills, yung 30% na natitira sa Revi bills natin, ayan po, pwede po natin yang i-convert through pay bills. Ayan, magbabayad tayo ng mga credit cards, ng mga electric bill. Kami na ang bahala sa bill, and kayo po yung magbabayad, and papalitan po namin yan ng GCash. Okay? So, hanggang dito na lang po ang video na ito. Once again, I'm Aldrin Almontero, dito sa Almontero Tutorial. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Tandaan nyo po na never akong unang magme-message sa inyo. Kayo po yung magme-message sa amin at magre-reply lamang po kami. Tungkol po sa GGives, i-message nyo lang po kami. Andyan po yung page link, and andyan po yung personal account ko. Mas okay po na mag-message kayo sa personal account namin para directly na po na magme-message sa akin. Okay, uulitin ko, hanggang dito na lang po. Once again, I'm Aldrin Almontero, dito sa Almontero Tutorial. Hanggang dito na lang. Bye. Thank you for watching.